Basahin na natin para dun sa Redditor natin kanina. Ito yung ibang exercises to do to heal your inner child. So ito una, acknowledge your inner child. Your inner child is not a childlike personality. Rather, it's the part of your subconscious mind that experiences and still remembers your childhood moments and emotions, both good and bad. That's what therapy is for. If you can afford it, I encourage everyone to go to therapy. Even if you don't think you need it. You probably do. PT. Pero kung hindi Iba pala kaya yun. ng budget yung therapy, meron din kami pwedeng i-ano sa inyo, i-recommend. Ah. Yan, like hug yourself daily. Yan, ganun, butterfly hug. Yan, ito. Ginagawa niyo ba to? Ginagawa ko to pag alam malungkot talaga ako. Self-soothing exercise designed to help people process trauma. Favorite ko yung pangatlo. Ano ba yun? Yeah. Picture a happy childhood moment. Bringing yourself back, no? Okay, ano yung happy childhood moment niya? Share lang. Naalala ko na Oh. Naiyak si Nats, guys! Open forum na. Hindi talaga ito triggered eh. basta pag family. Tama talaga. Talaga na. Oo. Ano ba tayo? Ba't tayo umiiyak? Wala ka naman. Yung sa akin ikwento na yak na. Papakwento niyo muna! Ikwento mo na. Dali natulo na yung luha ko. Siguro yung best moment nung bata ako is yung parati kami magkasama ng family ko. Kasi ngayon, yung sister ko nasa US na, tapos yung brother ko, wala, kasama ko lang. Tapos Nasa kabilang kwarto kasi siya. nasa kabilang kwarto lang siya, ganun. Naalala ko lang yung nung bata ako. Ewan ko, like, bigla nung nabasa ko yun, parang naalala ko yung dad ko, hawak-hawak ko yung kamay niya. Nakaganyan pa ako. Hindi ko alam kung paano ko naalala yun, pero Tumama ka sa'yo. tumama sa akin eh. Mga ganang mga memories lang. Ano ba kayo? Anong childhood memories niyo na gusto niyong balikan pag nalulungkot kayo? Ako, ang una ko siguro ngayon na naiisip, Kuha na rin ako tissue para ako nalang wala eh. especially when I feel like, yung when I feel like I'm lacking in so many things, mga material things, ganyan. Parang naalala ko nung yung time na sa Bicol pa kami noon nakatira. Tapos yung mom ko, mahilig kami noon na, kaya comfortable ako na natutulog sa sahig. Kasi mahilig kami noon na maglagay ng kutsyon sa, wala kaming bed frame. Yung kutsyon nasa sahig lang. Tapos dun kami tutulog. Tapos naalala ko pa nun na, kasi ano kami nun, parang bed spacer ba? Parang may house, tapos iba-iba yung nakarenta per room. Tapos nag-rent kami ng isang room, tapos yung TV na maliit, ganitong size lang, nasa loob ng cabinet. Para tapos hindi pwedeng laksan yung volume. Kasi pag yung landlord nakita na may TV kami, baka taasan yung yung contribution namin sa rent. Kasi nga syempre yung electricity. So kapag narinig namin may dumadaan, off, tapos sasara yung cabinet. So parang naaalala ko lang na I was really happy during that time. So kung kinaya ko na maging masaya sa ganun lang yung meron kami, kaya ko din maging masaya ngayon. Tangon. Ikaw? Ikaw parang papunta na. May eksena na tayo eh. O, ikaw. Lala's girl talaga ako. Siya talaga, ano ba, may wala ba tayong memories? Yung nanay ko, hindi ko naaalala. Yung lola ko talaga, pag alam mo yung malungkot ako, naalala ko yung naliligo na ako ng dagat. Tapos 6 AM kasi pag gumigising ako, ligo na ako. Yung bahay kasi namin sa labas dagat na camp. So ligo ako, tapos matatapos ako yan 5 PM. Like, whole day, hindi na kumakain. Sa dagat lang ako, kaya umitim talaga ako ng bonggang. So yung lola ko may dala ng 2x2. Hindi siya magandang memories, pero naaalala ko na nasisihan ako. Kasi nandun siya eh, wala na siya ngayon eh. So parang, binabalikan ko yun kasi nandun siya. Yung time na pag mali yung ginagawa ko, may magsasabi sa akin.
ngayon, pag may ginawa kong mali, parang wala nang ganong guidance na gaya ng binigay ng lola ko. Kaya ako siguro na, ayoko na. Ikaw na. Sa akin, Gets yun na yun. sa akin siguro, picture ko childhood moment kasi dati, pag nagde-dinner kami pag umuwi, yung dad ko kasi malayo yung work so nakikita kami kahit twice a month, I guess. So minsan pag umuwi siya kasi, all out yung kainan. As in, magluluto si mama, si papa, mag-grill siya ng pork belly, yun talaga naalala ko yung grilled pork belly niya. Kaya connected sa food na yun. Pero yun, naalala ko lang yun na excited ako na nandyan sila. Kakain kami, ito yung mga favorite food ko. Kasi ngayon, andito na ako. Yung dad ko, mostly nasa Visayas, nag-work. Yung mom and lola ko nasa Mindanao. So lahat kami... All over the Philippines kami. Tapos, never na siya naulit. So parang... Try mo ngayong December. Ngayon, pag-uwi ko. Oo. Pero wala lang, parang... Nangyari pala siya... Alam mo, nung time na nangyayari, hindi ko na-realize na it was the last time it was gonna happen. Yeah. But it's not. It's not It's not because your parents, alam mo, na-realize ko din. Patay na yung lola ko, hindi na kahit anong gawin ko, wala na talagang magagawa, buhayin pa kita, ma. Maawa ka naman sa ngayong adult ka na, like, na-realize ko din na if you want to recreate those moments with your family, ngayong adult ka na, kailangan ikaw na yung gumawa ng paraan. Oo, kahit mahirap gawin mo. Para so, bawa ngayon, like, tama si Shuey, pag uwi mo ng December, magluto ka pa! Magluto ka pa! Magluto kayong dalawa! Bigyan mo na uli ko, yan, wala ka nang magagawa. Diba? Yung mom ko nga rin, kinausap niya ako, I think last year ba yun? Kasi yung sister ko din nasa UK na, as in, all over the world na kami. Tapos yung parents ko nasa Qatar, Competition ganyan. Hindi, tapos nagsabi siya na kailangan talaga, kasi sila na baka may time na di na kami uuwi pag Christmas or so parang nagsabi sila na sana talaga every holiday we make it a point na magmi-meet kami kung dito man yan sa Pilipinas or pupunta kami. Exactly. Mga ganon. So, yun lang. Parang hindi naman kailangan na yung mga childhood memories mo ay manatili na lang na memory. Kung andyan pa kung buhay pa yung mga loved ones mo, gumawa na tayo ng paraan to make new memories again. Unless patay na. So, si mama, siyempre pag patay na, balikan mo, may AI na ngayon, yung parang nag-hug. Yung nag-hug. Alam mo, ginawa ko yun, para lang mahil yung ko. Yakap muna tayo sa sarili natin. Yakap. Sino pa yun? Ikaw, ayun, natanong. Wala. Oras na para i-wrap up natin. Ito yung last 2 steps na nandun for how to heal your inner child. Ito, identify your emotional triggers. When you identify where this pain originated, reassure your inner child that they are safe, loved, and heard. Yung last, basahin niya. Make time for play. Try spending time doing what you love to do as a child. Get out the coloring books, listen to music, play with clay, write a story, run barefoot in the grass, or watch an old cartoon. The important thing is to feel creative and inspired again. Never That's true. lose the kid in you.